Samantala, isinisisi ng isang grupo sa kalamidad ang muling pagdami ng pamilyang Pilipino na nakakaranas ng gutom mula pa noong pandemya. Ang climate change umano ay nakakaapekto sa supply at presyo ng pagkain na dinadaing ng mga mahihirap na pamilya sa bansa. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Dumami ang pamilyang Pilipino nga nagsasabing sila'y nakaranas ng gutom mula noong pandemya dahil sa epekto ng climate change. Yan ang pagtingin ng grupong Rise Against Hunger matapos sumipa sa pinakamalaking bahagdan ng self-rated hunger ng mga Pinoy mula noong 2020, panahon pa ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng programang DZRH Stories, isinisi ni Jomar Fleras ng Rise Against Hunger ang pagtaas ng bilang ng mga nagugutom sa pinakahuling El Nino phenomenon. Nakaapekto kasi umano ito sa supply at presyo ng pagkain naramdaman ng pinakamahirap na Pilipino. Yung tag-init na sobrang tag-init na naapektuhan ng produksyon ng sa agrikultura. So pag marami kami kasi mga proyekto na kasama namin ng mga magsasaka at marami sa kanila nagsasabi sa amin na wala silang maani, wala silang matanim. Lumalabas sa survey ng social weather stations na 22.9% ng mga pamilyang nakaranas umano ng involuntary hunger, pinakamataas mula noong mayroon pang lockdown. Sabi ni Fleras, panahon na para pag-aralan ng pamahalaan kung paano ang tamang pag-imbak ng pagkain, lalo pat pinangangambahang maulit ang senaryo sa napipintong La Nina. Ang gobyerno, lakasan nila paitigin nila yung kanilang response, disaster response rito. At hindi lang puro emergency response, pati yung food reserves, no? Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.